Hello guys, nandito na naman ako at ito, pag-usapan na naman natin si Meow Au Lepiste. Bakit natin ito kailangan pag-usapan? Guys, hindi natin ito tatantanan hanggat hindi siya tumitigil. Sapagkat si Meow Au Lepiste po ay siyang isang pinaka-puppet. Puppet siya ngayon ng may Sayad siblings at siyang ginagamit para pabagsakin or i-set up, mag-mind conditioning para sa mga tao at saka sa mga ibang congressman para pabagsakin itong si House Speaker Boji D. So klaro na po yan Si po ang pinaka-puppet ngayon. So kaya yung mga pinaglalabas niya na puro mga misleading na mga informations para pabagsakin at pahinain ang institusyon o ang Kongreso. Upang sa ganun bumagsak at matuloy yung pag-oust nitong plano ng master plan ng Sayad siblings kay House Speaker Boji D, okay? So pero ngayon pa lang sunugin na natin. So tandaan nyo lahat misleading, pati yung 2 million na sinasabi niyang incentive, hindi po yun incentive. Para yun sa operation ng mga bawat congressman sa kanilang mga opisina at pasweldo rin para doon sa mga tao. Hindi po yun incentive at matagal na po yun na ginagawa ng Kongreso. Yun ay para lamang mag-ignite ito o gumawa lamang ng chismis at istorya itong si Meow Au Lepiste. Pero guys, eto, barahin muna natin, panoorin natin ang video ito. Napanood natin, nakita niyo yung video niya. Yung video yan ay kuha nung nakaraan pa, prior pa sa pagkamatay ni Cabral. Okay, nakuna ng video ito ng taga DPWH for sure, nabalitaan nyo na ito, halos parang ransakin daw nitong grupo ni Lepiste itong DPWH office sa Batangas at nangunguha ng kung ano-anong mga dokumento. So, alam na this. Sapagkat ang hinahanap talaga niya mga yan na dokumento ay dokumento para alisin yung mga pangalan nila Pulong, pangalan ng mga kaalyado nila. So, yun ang totoo niya, Kaya nga, yung dala-dala ni si Cabral, di ba, may dalang dokumento yan. Yun yung dokumento na 2016 to 2022 na hinahanap nitong si Lepiste na hindi niya makita. Kaya galit yan. Galit siya kay Cabral dahil yun ang assignment niya, ang hanapin ang mga dokumentong ito na nawawala. Dinala at hindi ibinigay ni Cabral at merong napagbigyan si Cabral na nasa ombudsman na. Siguro, palagay, para nasa ombudsman na. So, tingnan natin. Anyway, guys, ito. So, ngayon, ang mga ginagawang ito ni Lepiste ay puro mga kabaliwan. Ngayon, di ba nag-press con din siya, nagpa-interview siya na nagpa-interview. At ngayon, nung kine-question siya nila Congressman Ridon about dito sa mga isinangkot niya, mga namatay na nandun pa rin sa kanyang listahan, sa kanyang tinatawag na Lepiste file, na summary, ang sagot ba naman niya dapat daw itanong sa DPWH? Kung hindi pala naman to obog, parang hindi talaga nag-aral, ikaw ang nag-aakusa tapos iba ang pasasagutin mo. Pangalawa, teka lang, sinabi ba ng DPWH na authenticated yung summary na pinapakita mo na may pangalan ni Hagidorn at yung isa pang congressman na patay na rin? Wala naman Ikaw lang ang naglabas niyan. So, ibig sabihin, kung ikaw ang naglabas, Lepiste, ikaw ang magpatunay. Kung yan ay totoo, bakit mo pagpapaliwanagan ng DPWH yan in the first place itinanggi na nga nila. Sinabi na nga na hindi authenticated yan. Saka ngayon, kung ang naglabas yan ay DPWH, obligasyon nila na ipaliwanag yung mga yan. Ngayon, tinatanggi nila yung iyong summary na hindi sa kanila nang galing yun. Ibig sabihin, yung summary mo, posibleng tampered na, falsified, modified, at kung ano-ano pang file. O di ba ngayon, ikaw ang naglabas tapos ang pagpapaliwanagin mo, iba. Aba. Sablay naman yata yun, Mr. Lepiste. Lepiste pala. ikaw ang bintang tapos iba ang papagpaliwanagin mo. Kung naglabas ka ng mga ganyang mga dokumento, dapat ikaw mismo ay may paliwanag. Ang tanong, bakit hindi mo maipaliwanag? Diba
Dahil sa hindi totoo. Dahil ba sa iba yung nandyan sa iyong summary sa nilalaman ng mga totoong mga dokumento. At ang iba dyan ay gawa-gawa mo na lang. Saan ka ba naman nakakita? Kung ikaw ba naman ay nasa katinuan din, hindi mo ba, imposible namang hindi mo kilala si Hagidorn. Kilalang kilala ang taong yan na mayor at kilalang kilala ang taong yan na naging congressman din. At kilalang kilala yan ang nanay mo. Hindi ka man lang ba sumangguni? Hindi ka man lang ba nagtanong? Na paglalagay mo sa summary mo, copy-paste ang ginawa mo. At yung iba, idinagdag mo na lang. Katunayan, naka-highlighted pa nga ang pangalan ni Kong Martin. Ang pangalawa, no? Ang isa pang iyong eto guys, kailangan natin maintindihan, hindi po masama, hindi masama itong mga, actually, hindi pa insertion yan. Ang tawag dyan, proposal, no? Ito, pag-uusapan natin to sa ibang content. Alam nyo guys, kasi yung proposal, okay, tatlo kasi yan nililito kasi nito ni Miao ang taong bayan Porque nakita niya dito sa listahan ng DPWH sa planning, tandaan nyo planning Ako, magsasalita ako as based on my experience as a manager and doing planning for a long time, nung ako pa ay nagtatrabaho. Alam nyo po, sa mga planning na ganyan, meron talagang mga allotment yan. Ang tawag na nila ngayon, allocables, no? Ay mga allotment, syempre kukunin mo. Alin, kukunin mo kung alin yung mga gusto nilang mga project, no? Then, ililista mo yun. Then, kailangan pa yun, scrutinize, kailangan dumaan sa proseso. Ang problema kasi rito kay Lepiste, lahat sinabi na lahat ng yan ay insertion. Teka lang, magkaiba yung insertion sa proposal. Ang insertion nangyayari sa BICAM. Kapag papunta pa lang sa NEP at hinihingi ng planning ng DPWH, ang tawag dyan, proposal. Pag dumating naman sa plenaryo, ang tawag sa HGAB, ang tawag dyan, amendment. At kapag nasa BICAM na, dun ang insertion. Ngayon, ang tanong, may problema ba sa mga ito? Ang sagot, wala. Wala pong problema dito sa mga proposal na binibigay ng mga congressman. Bakit? Siyempre, ibig lang sabihin niya, pag nagbibigay sila ng mga proposal, binabantayan nila ang kanilang distrito at ginagawa nila ang trabaho nila. Dahil trabaho ng mga congressman na magbigay ng mga proyektor sa ikagaganda ng buhay ng kanilang mga constituents. Ngayon, sa insertion, doon may problema. Bakit? Dahil tapos na ang amendment Tapos nag-insert ka pa. Doon ang may problema sa insertion. Ngayon, ang pangalawang problema, kung yan bang mga project na yan ay na-realize, nagawa ba yan or hindi? Naging ghost ba yan? Kung hindi man ghost, substandard ba? Kung hindi at nagawa ng maayos, wala problema. So ngayon, itong si Miao talagang kauboban lang ang alam, no? At nililito ang tao, sa madaling salita, gumagawa lang ng mga ikasisira or gumagawa ng mga naratibo upang sa ganon, gibain at ibagsak si House Speaker Bogie D. Pues, Miao, hindi ka magtatagumpay. Okay? So, yun lang muna. At bantay-bantay tayo rito kay Miao dahil ito isang may sayad na lihitimong may sayad. At puppet, tuta nitong mga may sayad siblings. Okay? So, sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tatay nyo'y karton. Napili kayo mga may sayad. Sa mga may sayad, laging high blood. Bye!